So yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel, Biero TV. For today's vlog, time check is already almost 2 o'clock, 1:30 na. So, as you can see, nag-charge tayo tonight, because tomorrow meron tayong lakad. Pupunta tayo sa Batangas uli for the follow-up check-up ni Mami. And another travel vlog na naman ang gagawin natin bukas guys. So, check natin yung ating charge kung ilan na siya. So it's almost 94%. Siguro gawin lang natin 95 yan dahil tayo maaga bukas. 39 minutes na lang, 36 minutes. Gusto ko siyang gawing 100 kasi mahaba-habang lakad yung gagawin natin bukas. We're gonna go to Batangas first, and then gonna go back travel to Lipa sa Pediatrics Hospital to do the check-up kay Mami. And then babalik uli ng Batangas, and then going back Batangas, pabalik dito sa Santa Rosa. And then might as well, kanina nung gusto ko magpa-schedule ng PMS, tumawag ako dun sa agent natin, and binigay niya naman sa atin yung number na pwedeng tumulong sa atin para magpa-PMS. But then suddenly, nakita ko nga dun sa apps, yung apps kasi may bago na siyang parang nakalagay na module, which is yung customer support. A few moments later. So we are currently charging guys. Napansin ko lang, ngayon ko lang napansin to So ngayon ko lang napansin, meron ng customer support. Piles mo yan, no? Pag nagkaroon ka ng problema, may road assistance, compliance, helping na. Pwede ka rin tumawag sa customer service. Galing, meron na siyang mga ganito. Ngayon ko lang ito nakita. As in, ngayon na ngayon lang. So ito yung ating 3.5 mileage na tayo. Pero hindi pa natin siya check. Then hindi ko pa alam kung ilan yung aking HEB. Sana man lang nilagay na nito HEB. So okay naman lahat. Green naman siya lahat. Very naman yung customer support. Very attentive naman sila na magbigay ng support sa atin. So ang nangyari kanina was, tumawag ako ng kausap ko si Jenny, yung under ng BYD na customer service. Then nakat yung pag-uusap namin. Then suddenly, tinawagan niya ako ulit. So nag-follow up lang siya kung ano yung concerns ko. Then sinabi ko sa kanya, concern ko is I want to make the first PMS. Then nung nagawa na nga namin yung usapan na yon, tinanong niya ako ilan yung tinakbo, etc. Sinabi ko sa kanya yun yung history, and then pinasa niya naman ako sa Santa Rosa. But then suddenly hindi na bumalik sa akin yung BYD customer support. Pero okay lang naman kasi nakuha ko naman na yung number dun sa agent ko kung sino yung kukontakin pagdating sa PMS service ng ating sakyan. Though, ang tinakbo na ng sakyan natin is almost 3.6 na. And which one comes first? Kasi yan it's either 3.5 or I think it's 6 months. Whichever comes first dun sa dalawa na yun. So, mahaba na rin yung ating tinakbo. And then tomorrow, lalakad tayo. So, it might be umabot na to ng 3.7 to 3.7 plus. Anyway, hindi naman siya issue kasi tawag dito, mababa pa naman yung HEB natin So, today magpapahinga na tayo, then continuous vlog tayo bukas guys para sa ating travel vlog and visit kay Mami, check up sa kanya bukas, and hopefully maging okay naman yun. So, unplug na natin guys yung ating charger. Pitin na lang natin to para lagyan na natin sa sakyan. So, portable charger lang gamit natin guys. Bigay ni BYD. Sinugot na rin natin to. So, yung ibang wall charger nga pala, ang binibigay na ata ngayon ni BYD is 3.5 kilowatts na lang. Though yung previous nating wall charger, ang nasa atin pa nun was 7 kilowatts. So ngayon 3.5 na lang.
Pero hindi naman natin kasi need yung wall charger eh. So yung last time na Batangas tayo, hindi natin dala to. Kaya napilitan tayong mag-charge dun sa SM. Eh, ayoko naman din kasi lagi nag-charge dun dahil libre nga siya, kaso ang problema naman fast charging. Pwedeng makadamage ng battery natin yun. So mas gusto kong dala ko lagi ito. So this time dadali na natin. Para anything mangyari, makapag-charge tayo doon. Good morning, guys. Welcome back to my channel. Time check is almost 7 a.m. and we're going to Batangas for the follow-up check-up ni mother. So traveling 93%. We're gonna use full EV back to back from here, there, come back dito sa atin sa Laguna. Pero I don't think so na magtatagal tong 93 natin. Mauubos to pagdating sa pagpabalik na dun sa Batangas for sure. Dahil pupunta pa tayo ng Lipa. So pagdating natin doon, gonna travel to Lipa, then Lipa going back to Batangas. Medyo mahaba yung travel time natin today. And today is Saturday, guys. So, biyahe muna tayo. At medyo maganda rin ang panahon. Mainit. Okay na okay. Hindi masyado mainit. Pero mainit. So, travel muna tayo, guys. So, we're traveling at Eco Mode. Naka 24 lang yung aircon natin. And, yan, 93. Kita ninyo, 542 na yung tinakbo. Almost 36,000 na yung ating mileage, guys. Medyo pang-PMS na talaga to. Pero okay pa naman yan kasi mababa pa yung HEB natin, guys eh. Dito tayo sa highway, pupunta tayo ng Buyaw. Sa Buyaw tayo dadaan eh, para mas mabilis. Dito tayo sa Malitlit. Normal na dinadaanan natin dito, guys. So ako lang mag-isa. Magta-travel ngayon dahil uy, kuya, basa na lang tumatawid. So, dito tayo. So, gumod lang tayo, mabagal lang para matipid natin ng konti yung ating energy. Ano tayo, guys? Kakana na tayo dito. So, dito tayo sa highway, guys. Sa SLEX South Luzon Expressway, guys. Paganda ng panahon. Hindi sobrang mainit, hindi sobrang malamig. Taman lang ang ating biyahe. Paganda ng bundok. Wala ko ng bundok yun, guys eh. Ano yan eh. Sarap ng biyahe natin. So, ganda ng bundok, guys. Tanawin natin. Yan. Naiiwanan na tayo. Pero okay lang yan. Daan-daan lang tayo. 76 lang ang ating 76 to 80 cruising lang tayo, guys. While watching something to watch here. Doon
the best dito kay Seal 5 Premium natin eh. Even sa Dynamic, meron tayong ganito. So, pag medyo naboboring tayo, kaya tayo manood ng movie. Tawang movie daw, uy, mga rider. Kanina pa yan, dami niyang mga nagbumotor na yan eh. Bibilis nila eh. So, ayan ang takbo natin guys. So, drive muna tayo guys. Mag-movie tayo muna tayo. Later on, I'm gonna bring you to Batangas. So, we are here na guys sa Batangas. And, what I observe is tumaas na naman pala yung toll natin sa South Luzon Expressway. I don't know, maybe might also in North Luzon or Easy Trip. Kasi sa AutoSip tumaas. Before I was paying for 167, 68, something like that. Ngayon, naging na siyang 193. If I'm not mistaken, o 197. Almost 200 pesos. From Santa Rosa to Batangas. Grabe guys. Pati yung gasolina, tumaas na naman. Samantalang the last time, they were saying na bumaba. Biglang tinaasan na naman nila. Wala pang 2 weeks. Ay, lakanteting tong gobyerno na to. Anyway, what to do? What to do is just observe kung ano yung mangyayari sa... Lumapit pa tayo. Ano yung mangyayari sa ating bansa, guys? Kasi napakahirap ng sitwasyon. So, malapit na tayo sa Batangas, guys. Malapit tayo sa bahay. Gonna get back to you later on. I don't know if ito yung dadali natin or yung sasakyan ni Mother. Kasi I was planning to charge this sa bahay. Para mamaya, meron tayong extra battery pagbalik natin sa bahay. Alright guys. So we are finally here, 52%. And papatay muna natin. We're gonna switch car. Yung kay mami gagamitin natin para at least makapag-charge tayo later on. We will see. Ganda na palabas na to. Mamaya natin papanoorin yan. So, 8.2 lang kilometers. 68.8. Layo talaga dito. Alright. So, yo, what's up guys? We are done sa ating medical check-up ni Mother. Kasama natin si Mother. Basta tayo magpa-check up sa pediatrics. Dahil lahat sa akin ngayon is si Unbeatable Wigo. Manual natin Unbeatable Wigo. Sa akin ni Mother, bit natin. At tayo nag-charge doon sa bahay. Pauwi na tayo guys. May inaantay din tayo doon dahil may magkakabit ng internet sa bahay ni Mother. Para mas malakas na yung kanyang internet. Hindi na siya nakikishare. Right? Mga few minutes sa bahay na tayo. Alright, let's go! So, nag-charge tayo ulit dito sa bahay. After natin manggaling sa Pediatrics. Uligpit muna natin to guys. Maya uwi na tayo. So, uwi na tayo guys. It's time to go home. Dahil may mga activity pang gagawin sa bahay. Dahil tayo may Thanksgiving today, Saturday. Pasalamat sa aming loobin. So we are in 95% of charge, guys. Very good ang ating charge. Then Monday, schedule na tayo ng ating first PMS. Medyo madugo nga lang ang PMS natin. It's worth of 5K daw ang abutin. Mahigit, sabi. Okay lang yan, first PMS eh.
And the next one will be matagal na uli. So time check is already 2:30 and we are in normal mode. Takbo natin, tire pressure natin is perfect, 35 lahat, and hopefully sa Monday okay naman ang lumabas sa BMS natin for a 1 month and a half na gamit natin ang ating Seal 5 Premium. Kung tawagin natin ay si Blue. Very nice guys. Magawa natin yung mga dapat natin gawin dito. Samahan natin si Mother sa mga dapat niyang gawin. Nakapagpa-check up and everything is clear. And magandang mga result. So tayo naman ang magpapa-check up. Lolobin tayo naman ang magpapa-magic 12. Hopefully sa ating lokal magawa natin mas mura. Alright guys, so biyahe muna tayo. So what I really like this driving mode of the Seal 5 Premium, especially the normal mode, is parang super enhance yung ano niya, yung driving mode niya talaga. Talagang dito sa normal mode, you can actually categorize the car. May ibubuga pa to eh. May kaya pa siyang ibuga. Though it has three modes, wherein Eco, Normal, and Sport. Though I haven't tried the Sport in a long run, and now I'm using the Normal. Might be why don't we try to do the Sport? So we are in Sport mode now, guys. So titignan natin kung gaano yung bilis niya, because though I saw some reviews in the Facebook sa group ng Seal DMI 5, and they were saying that mas maganda ata daw yung sport mode, mas convincing yung pagiging ano niya, tipid sa HEV. Though I haven't doing HEV, but I'm doing the EV. So we've started here at 90, and let's see kung ilan lang abutin sa bahay with this sport mode. So medyo mabilis yung pasok ng kilometers per hour niya. Already 70 na agad siya, konting tapak lang. Ano, 8 kilowatts turning 68 na agad. Ano. So tingnan natin guys. So mag-driving mode muna tayo dito. We are using the sport mode, guys. Pakita ko sa inyo. So here we are doing the sport mode. Tignan natin kung gaano bilis ba ang kaya natin dito sa sport mode na gagawin natin dito kay Seal 5. O medyo maraming sakyan. Ayoko naman siyang ihataw. Okay na yan ganyan, at least makita magamit ng natin sa sport mode. Kasi hindi pa natin ito talaga nagagamit ng malakasan. Ibig sabihin ba, it's yung malayuan. Laging saglitan lang. And I haven't tried this like yung mode wherein yun lang gagawin natin. Because pag ginagawa ko to, in the middle of the nagpapalit agad ako. Binabalik siya sa normal or eco. Ano, konting tapak lang. Pero ang taas niya rin bumigay ng kilowatts. So 28, running 83 kilometers na tayo agad, guys. Bilis. Sarap niyang gamitin, nakakatuwa. Ayan. So tingnan natin later, guys. So napabakbak tayo kanina, guys. Almost 140 plus nagawa natin kay Seal 5, guys. Bilis. That's the sport mode, 140. And may isasagad pa siya. Hindi ko pa siya tinapakan kasi medyo alanganin yung karsada eh. I didn't test the speed, but I just get tempted kasi open eh.
open tayo. So, nung nagkaroon tayo ng chance, we were 71 dyan kanina. Ang bilis nga lang niyang take down sa battery kasi sport mode and ang bilis ng takbo eh. Pero we've reached 140, 141, something like that. Hopefully hindi tayo na baril. So yun lang guys, ang ating test sa sport mode ng Seal 5 DMI Premium, which is very good. Very good. Magaling yung takbo niya. Tulin. Ayan, nagaya nito. Yung overtaking na ganito, mabilis to guys. Talagang iba talaga siya. Pangklase, kita mo naman, no? Sa sport mode yan, we're talking about sport mode. So later on, balik na natin siya normal. Alright? So we're here sa bahay na guys. Karating lang natin, almost 4 o'clock. And 46% pa rin ang ating battery. Full EV lang tayo kanina. Back and forth. Hindi tayo gamit ng gas. So nagpahinga rin tayo konti dun sa Batangas. Hey, kinabit na yung cable ni mother. So it was a test also na ginawa natin sa sport mode. And it was a great experience. Mabilis na ng sports. Very good sa Seal 5 Premium. Not using the HEB, only the battery gives enough power para sa kanya, sa category niya. So, dito natin vlog guys for our short travel vlog na ginagawa natin. And coming our PMS on Monday, hopefully, it will be a good result. So again guys, please follow my YouTube channel, subscribe BRTV, and hit a like on the button and then notification na rin guys. Please, thank you. Sa lahat ng subscriber natin dyan, thank you for watching. Peace out guys. Quick muna tayo.